Good morning mga kumartes. Ayan, alam nyo ba yung isda ng asawa ko, ipinasok na niya dito sa loob ng bahay. Baka daw kasi kainin ng pusa sa labas. So alam nyo na kapag ka nawala yan dito, hindi pusa ang dumagit. Mausisa nyo mga isang araw, ipapaksiw natin yan. Charot. Yung isda daw kasi na yan, hindi na kailangan ng oxygen. May nagbigay lang yan sa asawa ko, kaya ayan, natuwang mag-alaga. So fast forward, ayan, inihatid na ako ng asawa ko dito sa terminal. Hindi na nga pala ako kumain ng kanin mga kumartes kasi medyo busog pa ako, kaya nagtinapay na lang ako. Pagka ganito naman pang umaga ako mga kumartes, hindi na ako nakain sa kantin. Sobrang lamig talaga ngayon mga kumartes sa umaga. Kaya buti na lang talaga mga kumartes may heater kami sa bahay. Kung hindi, ay talaga naman mag-iinit tayo ng tubig sa takore. So syempre, bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga heater dito sa bahay. So dito kina kuya, ito nga pala yung kanilang heater. Focus yung tatak ng heater nila. So kapag bibili kayo ng heater, ang piliin nyo yung may kasama ng breaker at saka meron na din kasamang shower. So syempre, binibigyan ko lang kayo ng idea para ilalagay ko na lang yung link sa comment section. So next naman, pupunta tayo dun sa bahay ng isa ko pang kapatid na bunso. Dati talaga yung mga tubig namin iniinit namin sa takuri panligo. Dahil alam nyo naman na kapag ganitong kalamig ang mga estudyante, kailangan talaga mainit na tubig. Kahit ako, hindi din talaga ako sanay na malamig na tubig ang pinapaligo ko. So ito naman yung heater ng kapatid ko. Ayan, iba naman yung design niya, pero ang tatak naman ito ay Tix. So same kami ng tatak nung kapatid kong ito. Tix din yung akin, pero iba naman yung design. So meron na din siyang kasamang breaker, meron na ding shower. So kailangan talaga namin ito mga kumartes kasi lahat ng bahay dito may mga estudyante. So this time ito naman yung heater namin. Tix nga din pala yung tatak niya, pero iba naman yung design niya. So yung in-order ko nga pala is yung may kasama na ding shower at saka meron na ding kasamang breaker. So hindi pa nakatiles yung CR natin, baka ngayong year baka mapatilsan ko na to. So syempre kailangan pa natin sipagan ng pagbebenta, no? Kaya ayan, ako kailangan yung umorder nito dahil napakalamig maligo ngayon. So ang link niyan ilalagay ko na lang sa comment section kasi alam niyo na baka mapaibig din kayo. So hindi naman yan magkukonsume ng napakalaking bill ng kuryente. Pwera na lang talaga kung maghapon kang maliligo, ano? So awas na ako mga kumartes. Dito ako bumaba sa may Pure Gold sa may DB Mart. Kasi mga kumartes, hindi talaga ako nag-grocery, ilang sahod na. Alam niyo ba kung bakit? Pinaubos ko muna yung mga tinapay sa bahay bago ako mag-grocery ngayon. O 'di ba? Mas maganda pala yung ganun, ipauubos muna yung pagkain bago nga tayo mag-grocery. Konti lang naman yung bibilhin ko ngayon, siguro mga 500 plus lang. Eh nakakita nga pala ako nitong honey. Usong-uso na naman kasi ang ubot sipon ngayon kaya bumili ako. Mga pagkain lang naman ni Kurt yung bibilhin ko kasi minsan yun nagugutom sa gabi. Naghahanap ng makakain sa bahay. Wala naman akong binibiling grocery kaya ayan, ngayon bibili na tayo. Ang bilis kasi nung manawa sa tinapay kaya ayoko na sanang bumili ng mga ganitong balot-balot na tinapay. Dati talaga mga kumartes, ang binibili kong mga ganitong tinapay 6 na balot. So ang ending hindi kinakain. Kaya ang ginagawa ko, kada may pupunta na bata sa bahay, ipinamimigay ko yung tinapay kasi nga baka ma-expire. Kaya dinanas ko talaga na na-expired ako ng mga tinapay. Ang gusto ko ng anak ko nun yung Watatops, bumili ako ng madami. Tapos ang ending, ayun, nanawa, hindi na kinain. Kaya ang ginawa ko, ibinigay ko dun sa katrabaho ko na nagbo-board. So parang expired na siya ng mga 1 month. Tapos ayun, sabi ko, pwede pa naman yung kainin kasi okay pa naman. So hindi naman sumakit yung tiyan niya. Kaya ayun, mga kumartes, hindi na talaga ako nag-grocery ng madaming tinapay ngayon. Kung ano lang talaga yung kakainin, yun lang yung binibili ko. Tapos hanggat marami pa ako nakikitang tinapay, hindi talaga ako bumibili. Para wala si Kurt choice kundi kainin kung ano lang yung nasa bahay. So inantay ko lang yung asawa ko. Sabi ko nga, kaunin na lang ako dito sa may DB Mart. So tinatanong ko kung anong kakainin namin. Kaya niyakag ko na lang siya dito sa Jollibee. Si Kurt nga pala is wala dito. Doon nga pala siya bumaba kina inay at doon daw siya tutulog. So saka na lang siya mag-Jollibee kapag umuwi na siya. So this time kami na lang muna ng asawa ko ang magde-date ngayon. Charot. Sabi ko sa asawa ko, hindi na muna ulit kami mamimili kasi mas nakakatipid kami kapag lutong ulam na lang yung binibili namin. Bali kapag umuwi na lang si mother, magpapabili na lang ako ng pang-ulam ni Kurt sa umaga. Saka na lang tayo mamamalengke kapag ako ay nagpanggabi. Kasi ang ginagawa ko kapag panggabi, pag nadating ako, nagluluto na ako ng pang-ulam nila sa hapon. Pag kasi pang umaga mga kumartes, mas gusto mong pagdating ng bahay, kakain ka na lang. Nakakapagod din kasing galing kang biyahe tapos magluluto ka pa ng ulam. Kaya kapag nabili kami ng ulam, diretso kain na kami kasi 'di ba nagkasaing na ako sa umaga. Jolly Spaghetti nga lang pala yung in-order ko at saka isang yum burger. Alam nyo ba, iba na yung panlasa ko sa Jolly Spaghetti. Parang hindi na kagaya nung dati. Ewan ko lang ha, pero parang nag-iba na sila ng supplier ng sauce ng Jollibee. Maputla na siya ngayon, hindi na kulay pula. Hindi na siya matamis-tamis, kundi maasim. At yung price din nila parang hindi na ganun. Bakit hindi na ganun yung lasa? Sinasabi ko nga dyan sa asawa ko, sabi ko bakit parang iba na yung price nila ngayon. Dahil nga laking Jollibee din tayo, mga alam na alam natin kung ano yung panlasa nung dati kaysa yung ngayon. Siyempre, yung makaka-relate lang dito yung mga
malaking Jollibee na rin. So dito nga napakadami ng yelo kaya tinanggalan ko ng yelo. Ang lamig-lamig na nga dito sa loob, malamig pa sa labas tapos punong-puno pa ng yelo itong ating ko. Tinanggalan ko talaga siya lahat ng yelo at talagang mga ako'y nilalamig. Sabi ko sa asawa ko baka iba na yung gumagawa ng sauce ng spaghetti nila. Pati siguro yung price ganun din. Pero wag kayong mag-alala, yung patis nila ganun pa rin naman yung lasa. At saka yung manok nila ganun pa rin naman, same pa din naman ng lasa. Yung asawa ko nga lamig na lamig kaya pinahiram ko sa kanya yung jacket ko kasi siya yung magmamaneho. Ewan ko ba naman dito at hindi nagdala ng jacket, alam na malamig. So pinaubaya ko na kasi siya naman yung tatamaan ng hangin, hindi ako. So yun lang naman, thank you for watching, bye!